ka-finance, alam mo ba na ang Singapore, isa sa pinakamayaman at pinakamaunlad na bansa ngayon ay dating isang maliit at mahirap na lugar na halos walang natural resources? At mas nakakagulat, dati pa itong bahagi ng Malaysia pero na-expel. Paano nga ba ito yumaman? Alamin natin sa video na to. Background ng Singapore. Noong 1965, naging isang independent country ang Singapore matapos itong ma-expel mula sa Malaysia. Oo, hindi ito kusang humiwalay. Itinaboy ito ng Malaysia. Bakit? Dahil sa political at racial tensions. At dahil dito, napilitan ng Singapore na tumayo sa sarili nito. Noong panahong yon, wala silang likas na yaman. Maliit ang kanilang teritoryo at kulang sa fresh water supply. Sa madaling salita, parang imposible para sa kanila na umasenso. Pero nagawa nila to. Dito pumasok ang visionary leader na si Lee Kuan Yew. Siya ang naging unang Prime Minister ng Singapore at siya ang utak sa likod ng transformation ng bansa. Sabi niya, "We have no natural resources but we have people." Kaya nag-focus siya sa education, discipline at economic policies na nagpabago sa Singapore. Pagsisimula ng ekonomiya. Para mapaunlad ang ekonomiya, inakit nila ang foreign investors. Paano? Ginawa nilang business-friendly ang bansa sa pamamagitan ng low taxes, stable government at anti-corruption policies. Isa pang strategy nila ay ang pagpapalakas ng manufacturing industry. Pinasok nila ang electronics, pharmaceuticals at logistics. Ngayon, isa na silang global hub para sa negosyo. Ang importansya ng malinis na gobyerno. Napaka-importante rin ng anti-corruption policies ng Singapore. Mahigpit ang kanilang batas laban sa katiwalian, kaya naging tiwala ang mga foreign investors. Sa madaling salita, hindi nagiging gatasan ng mga politiko ang gobyerno. Infrastructure at urban planning. Bukod dito, nag-focus na ng Singapore sa world-class infrastructure. Isa sa mga unang ginawa nila ay ang pag-develop ng housing projects para sa lahat. Alam mo bang 80% ng mga tao sa Singapore ay nakatira sa government-subsidized housing? At dahil sa efficient urban planning, isa ito sa pinakamalinis at pinaka-organisadong lungsod sa buong mundo. Financial sector at trading hub. Ang Singapore rin ay naging financial hub ng Asia. Maraming international banks ang nandito at isa ito sa pinaka-transparent at well-regulated na financial center sa mundo. Dagdag pa rito, naging global training hub ito dahil sa strategic location nito sa Asia. Isa sa pinakamalaking shipping port sa buong mundo ang matatagpuan dito. Turismo at innovation. Hindi rin natin pwedeng kalimutan ang turismo. Singapore ay may world-class attractions tulad ng Marina Bay Sands, Sentosa Island at Universal Studios. Nag-invest sila ng malaki sa tourism industry na ngayon ay isa sa kanilang pinakamalaking pinagkakakitaan. Ano ang pwedeng matutunan ng Pilipinas? Kung nagawa ng Singapore, pwede rin kaya ng Pilipinas? Ano ang mga aral na pwede nating matutunan? Malinis na pamamahala. Ang gobyerno ay dapat may transparency at walang korupsyon. Pag-invest sa tao, dapat bigyang importansya ang edukasyon at skills development. Pag-akit ng foreign investments, kailangan ng stable at business-friendly policies. Also, infrastructure development, mas magandang transport systems at urban planning. Grabe ka-finance! Mula sa pagiging mahirap at maliit na bansa, naging financial powerhouse ang Singapore sa loob lamang ng ilang dekada. Ipinapakita nito na hindi mo kailangan ng natural resources para yumaman. Ang tunay na yaman ay nasa disiplina, talino at sipag ng mga tao. Ano sa tingin mo? Magagawa rin kaya ito ng Pilipinas? Comment mo sa baba. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na to para sa mas maraming financial knowledge. Hanggang sa susunod ka-finance!